on everyone to respect the Supreme Court and place their trust in our institutions. May due process ba talaga? Magandang araw mga kababayan. Alam nyo, magkaibang Claire Castro ang nagsasalita ngayong araw. Ang sinasabi niya dito po sa salita para sa palasyo na dapat daw po ay respetuhin kung ano man ang naging desisyon ng Supreme Court. Ibig sabihin, hindi mo na dapat questionin at hindi mo na dapat pagdudahan kung anong naging desisyon ng Supreme Court. Ngunit sa kanyang live stream mga kababayan ay pinapalabas niya sa kanyang mga viewers na hindi daw po kapanipaniwala yung naging desisyon ng Supreme Court. At tila ba ito po ay nai-impluwensyahan ng mga Duterte at tila ba pumapabor ang Supreme Court sa kay Vice President Sara. Imagine nyo yan ha. Ganyan po ang isang Claire Castro. Anyway, bago natin puntahan, huwag kalimutang i-like ang video ito. At syempre, basahin ko lang muna ang sinasabi ni Senator Mig Zubiri. Sabi niya rito, sa mga gustong ipagpatuloy ang impeachment proceedings sa Senado, ito ang sagot ko. We may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis, not to mention a dangerous precedent should we proceed with the impeachment trial in defiance of the unanimous and bankrolling in Supreme Court. At ito yung pinupunto niya dito. Whether we agree with the decision or not, the Supreme Court remains as the final arbiter of the constitutional crisis. So, kumbaga, kung hindi mo susundin ang Supreme Court, ika nga, sabi niya dito, so sino pa yung magdidesisyon? Dahil yung Supreme Court are the final arbiter of the constitutional institution or constitutional issues. Mga kababayan po natin. Kasi marami po ang galit, lalong-lalo na itong mga pink dilaw, syempre, yung mga taga-House of Representative na galit sa naging desisyon ng Supreme Court. Kagaya nitong si Abante, sabi niya rito, sinabing walang kapangyarihan ang Korte Suprema para pigilan ang impeachment trial. So sinasabi nilang walang kapangyarihan daw po na pigilan ng Supreme Court ang impeachment trial against kay Vice President Sara. Okay, tingnan natin, naglabas na po ng desisyon ang Supreme Court. Okay, so unahin natin itong sinasabi ni Claire Castro para sa palasyo para ma-distinguish natin kung ano po yung kanilang gustong palabasin dito sa naging final na desisyon ng Supreme Court. Nanawagan naman ang Malacanang na irespeto ang Korte Suprema sa gitna ng naging desisyon nito sa constitutionality ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan nanawagan ang palasyo na respetuhin ang desisyon ng Supreme Court. And ito rin yung pinalabas ni Claire Castro para po sa palasyo bilang spokesperson. We have yet to review on everyone to respect the Supreme Court and place their trust in our institutions. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches, and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Okay, so sabi niya, respetuhin natin. Pero alam niyo mga kababayan po natin iba po ang sinasabi ng isang Claire Castro sa kanya mga vlogs. So syempre kuha lang po tayo ng ilang mga part dito, Hindi na natin kukunin lahat yung kanyang mga vlog. Pero panoorin niyo ito mga kababayan po natin. Kaya nagtataka po tayo ngayon, sino ang bumabayad kay Claire Castro para sirain ang mga Duterte o para maging propagandista yan sa kanyang mga vlogs. Kasi kung nagsalita po sa in behalf of Bongbong Marcos sa palasyo, so ang nagpapasahod dyan at nagbabayad hindi si Bongbong Marcos, gamit ang pera ng taong bayan. Hindi ito naman kaya sa kanyang vlog. Sino yung nagbabayad dito? Gamit ang pera ng taong bayan. Kasi nakikita natin na uma-align ang kanyang mga pinagsasabi sa mga pink dilaw at sakay Martin Romualdez. Parang ito yung literal, na double agent or triple agent itong si Claire Castro. So pinagkikitaan ang kanyang pagiging propagandista against sa mga Duterte. Supreme Court na po yung nagdidesisyon pero tapos siya is abogado, di ba? Abogado ka, tapos Supreme Court na yung desisyon. Pero ayaw mong respetuhin ang nagiging desisyon ng Supreme Court. Final arbiter nga po yung Supreme Court, tapos hindi mo kayang respetuhin.
kay makapagal ginawa nila yung taon-taon file na mahihinang impeachment complaint. Yun na nga eh. Pero hindi dapat makaklear kasi maliwanag naman sa kaso eh. Yan. Oh. Ngayon, kinukonsider ng Supreme Court na initiate yun yung first complaint pa lang. Inidiwan. Diba, magaling siya. No, dapat ito na lang yung kinuha ng taga-House of Representative bilang prosecution panel nila o kaya yung abogado nila na sumagot doon sa mga hinihinging pagpapaliwanag ng Supreme Court. Kasi yung Supreme Court kumuha po ng kanilang basihan sa paglabas ng kanilang ruling kasi doon sa paliwanag ng House of Representative. Na ika nga, hindi naman nila sinagot lahat. Naman namin sa Supreme Court decision eh. Yun lang. So sabi ko, kailangan natin itong aralin, ba't nagkaganon? So, kailangan po aralin, Supreme Court na yan eh. Ibig sabihin, mas magaling ka pa sa Supreme Court. Siyempre, pag Supreme Court decision niya, you have to respect. O yun nga, dapat respeto. Eh bakit ka pa nagsasabi na parang iba? Diba? You have to respect. Pero does it mean ba tama yun? Does it mean ba na makatarungan yun? Diba? Ano na sila eh, sila lang yung talagang final arbiter ng issue. O yun nga, final nga. So bakit ka pa nagki-question? So you cannot do anything kahit alam mong feeling mo mali. Diba? Kahit feeling mo mali, you can do anything. Supreme Court yan eh. Attorney comment ni Senator Bam Aquino ay pwede pang ituloy dahil may naka-convene na ang Senado as impeachment at dahil they are equal branch of government. Walang pakialam ang Supreme Court. Agustin, yan ang third topic natin. Ibobo naman yun si Bam Aquino eh, di ba? Supreme Court na nga yung pinakamataas eh. So sino pa yung pupuntahan nila na magbibigay ng final na decision sa mga constitutional issues kung hindi nila respetuhin ang Supreme Court. So balang araw pag nagkaroon sila ng problema, lalapit sila na sa Supreme Court, sabi ng Supreme Court, ay ayaw namin tanggapin niya kasi hindi nyo naman pinapakinggan or nirespeto yung mga desisyon namin. Diba? Anong pwede mangyari? Basahin natin. Yan ang third topic natin, ha? So, ito lang, kumaga, ang susunod naman nating topic dito, ligtas nga ba si VP Sara? Diba? Sabi mo, respetuhin natin ang sinasabi ng Supreme Court. No, si BBM, ayaw niya ng impeachment kay VP Sara. Pero ngayon, tingnan mo. Niligtas ba? Hindi naman naligtas, no? Pilig na siya magano, no? Niligtas ba? Singot na ba to si Castro? Ng Supreme Court, si VP Sara. Oh, niligtas daw ba ng Supreme Court si VP Sara? Yay! Kaya pala sinasabi yung mga ganyang pronouncement, mga kababayan po natin, is mga pink dilaw yan. Pink dilaw at yung mga anti-Duterte na gusto nila kapag pumapabor sa kanilang desisyon, okay yan. No? Talagang mayroon po tayong constitution. Pero pag wala, galit na galit po sila. Di ba? Na may malaking mangyayari bago ang SONA, nakakawang Pilipinas na loko, nagpaloko pa rin at nagpaloko until now na nakaka-weird ang Supreme Court, kunwari undoubtful. Yun ang makakakli. Yun ang nakakaano. Di ba parang meron silang alam na mangyayari. Tangina, marites lang sa kanya mga viewers, you know. Tinaon daw sa SONA. Ano yun? Kung mayroon ng desisyon ng Supreme Court, huwag mo na ilabas kasi magsusuna si BBM. So, anong koneksyon ng SONA ni BBM sa desisyon ng Supreme Court? Unang-una, di ba dapat pwedeng ipagmamalaki ni Bongbong Marcos na nagdesisyon ang Supreme Court, no? Base sa kung anong tama. Kasi in the first place, siya mismo nagsasabi, no, itong Singagba, na ayaw niya na maituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara. Pinapaubaya niya na sa House of Representatives, sa Senado, and siyempre sa magiging desisyon ng Supreme Court. Ngayon lumabas ang desisyon ng Supreme Court. Sabihin niyo, bakit tinaon sa impeachment, sa SONA ni Bongbong Marcos, yung desisyon patungkol sa impeachment ni VP Sara? Di ba dapat pwede niyang ipagmalaki yan? Na nagkakaroon tayo ng patas, no, na batas, at ang pagdidesisyon ng Supreme Court ay hindi base, no, kung sino yung nasa gobyerno, sino yung administrasyon ngayon, kundi base kung ano yung tama. Di ba? At tinaon ba na magsusuna? Although sabi naman, tinaon ba na magsusuna? Ano na rin to si ano na si Claire Castro ba? Parang hindi na rin abogado. Ng Pangulo, mga kapatid. Siyempre, hindi kasi trabaho ng Pangulo ang impeachment. Yun nga. Lalong hindi mo rin trabaho na questionin ng Supreme Court. Diba?
Pero syempre, ang Pangulo, ang gusto niyan is, dapat managot. In whatever way. Yan ang dapat mangyari talaga. Managot ang dapat managot at magpa-hair follicle. Yung dapat magpa-hair follicle. Diba? O kung dapat managot din talaga yung mga involved doon sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. In whatever way. Basta yung may due process. Oh, due process ng due process. So, kung nakikita naman na ito ay parang naiba yung desisyon Ano? sa mga naunang desisyon ng Supreme Court, minsan magtataka ka. May due process ba talaga? Ang ina, nasa gobyerno ka, tanungin mo kung may due process ba talaga? May rule of law ba talaga? Bakit parang May rule of law ba talaga? Tangina, bakit ka pa naging abogado? Tatanungin mo, may due process ba talaga? May rule of law ba talaga? Eh kung ikaw na abogado, kini-question mo, no, yung gobyerno ng Pilipinas may rule of law ba talaga? May due process ba talaga? Eh di wag ka na mag-abogado. Eh, kasi kung mag-abogado ka pala, tapos hindi ka naman naniniwala kung may rule of law, no, may patas na hustisya, eh di wag ka na mag-abogado. No? Kasi kung titingnan niya natin, no, hindi nga patas ang hustisya eh. Dahil ang ginawa ng gobyerno mo or amo mo kay PRRD is unconstitutional, di ba? Tapos, sabihin niya na mayroon naman tayong batas, no? Gumagana po yung ating justice system. Ngayon naglabas ng ganitong desisyon ng Supreme Court, i-questionin nyo. Wala na talaga tayong mapuntahan dito kay Castro, no? alam na. Eh, katulad sinabi natin, babasa na ako sa sinabi ni sino sabi kanina? Yung nakakaalam na parang meron nang nababa na agad. Kaya nga siguro laging nagbabakasyon kasi alam niya eh. Di ba? Ino-connect na naman kay Vice President Sara na pagta-travel sa ibang bansa, no? Yung desisyon ng Supreme Court kasi may alam na daw. Again, Claire Castro, hindi po nagbabakasyon si Vice President Sara. Yun po ay ginagawa niya dahil responsibilidad niya, hindi dahil siya ay anak ni Tatay Digong, kundi responsibilidad niya bilang isang Pilipino na tulungan ang sino mang Pilipino na nakukulong sa ibang bansa. Iyan dapat ay responsibilidad ni Bongbong Marcos. Pero kabaliktaran, no, imbis na hindi papayagan na kukunin ng mga dayuhan ng isang Pilipino, abay siya pa yung nagpapakulong. Ngayon, kikwestiyonin nyo kung bakit nandun si BP Sara, kung bakit pupunta si BP Sara sa rally ng iba't ibang bansa ng mga Pilipino rally or bring PRRD home. So, sino yung dapat tanungin mo yung amo mo, no? Kasi kung hindi nyo pinakulong si BP Sara, nagta-travel ba si BP Sara? Hindi po, kung hindi importante, kung hindi trabaho, diba? So ngayon, kailangan niya gawin yan. Dahil unang-una, responsibilidad niya bilang isang leader din ng ating bansa. Pangalawa, presidente. Tapos, ama niya po yun. O, ikaw kaya, kung ikulong yung tatay mo doon, hindi mo kaya pupuntahan, Castro? Dabag na siya eh. Safety na. Kasi hindi natin alam kung sino mga kausap. Kaya, sabi ni Chet, Hindi mag-file kaya ng MR. Sabihin mo kay Bongbong Marcos na questionin niya yung decision ng Supreme Court. Di ba? deals, di ba? Bakit nga ba? Bakit parang alam niya may mangyayari? Sabi niya pa, di ba? Kung matutuloy yung impeachment, di ba? Ba't may ganun? Alam mo, sinasabi ni BP Sara niyan, dahil alam niya mismo sa kanyang sarili na wala naman talagang mangyayaring impeachment dahil ang impeachment complaint against sa kanya is unconstitutional. Abogado si BP Sara na matalino, hindi kagaya mo na bobo, Claire Castro. Alam niya. So, ano to? May kausap siya? Walang kausap. Alam ni BP Sara, ikaw lang naman yung alam mo na walang kakwenta-kwenta na hindi tama ang proseso ng impeachment kay BP Sara. Pero pinapaniwala mo pa rin, no, ang iyong mga viewers na hindi tama. Kinokondisyon mo pa rin ang utak ng iyong mga viewers, parte ng iyong propaganda, no, na paniwalain na mali ang naging desisyon ng Supreme Court. At mukhang lahat sila ay na-influensyahan ni Vice President Sara. Malakas ba siya? Talaga bang hindi sinunod yung mga dating prinsipyo para sa kanya? Maraming katanungan. Diba? But we should respect. We should respect the decision of the Supreme Court. Yan ang puro ka, we should respect the decision of Supreme Court. Tapos, ang dami mo pang pasikay, ang dami mo pang paratang sa naging decision ng Supreme Court at kay Vice President Sara. So,
So, hindi nyo lang kasi matanggap. Aminin nyo na lang. And sinungaling talaga yung amo mo. Number 1 sa pinakasinungaling, siya ay doble sinungaling sa sinasabing hindi sila pabor sa impeachment ni Vice President Sara. Ayun ako, itong si Claire Castro, no? At walang pinagkaiba dito sa kanyang pinsan din ata itong si Atras Abante, no? And of course, yung mga kaliwang grupo, nagigil na ma-impeach itong si VP Sara. So, marami pa, no? May mga iyak-iyak pa si Dilimaw. Okay, so anyway, yan muna yung ating update for Claire Castro, no? Claire Castro versus Claire Castro sa issue ng impeachment ni Vice President Sara. Maraming salamat.